Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po manang batiin sila Nicole Garcia, Mary Antoniao, Noni Alzona, and Jenny Ken de la Rosa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel at nawa nakakatulong ito sa inyong paglagong spiritual. Gusto ko rin i-announce na kung meron man sa atin gustong nakikinig lang sa ating mga devotions, meron po tayong Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podbean. So, pwede nyo i-download lang doon. Type nyo lang Russell Ocampo Devotion. Ayan, makikita nyo na po yung mga devotions natin. Pwede nyo na mapakinggan. Just download them. At kahit nasaan kayo, pwede nyo na pakinggan. So, sa araw po na ito, tatalakayin po natin Understanding the Gospel. Ito na po yung pinakahuli na devotion natin patungkol sa tema na ito. Now, yung tatalakayin po natin ay magmumula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ito pa ay matatagpuan sa Romans chapter 1 verse 16. Ang sabi po rito, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Sa Tagalog po, ito ay sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una para sa mga Hudyo at sunod ay para sa mga Hintil. Now mga kapatid, madalas po may pangungusap sa atin ng Diyos na ibahagi natin yung ebanghelyo, yung mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, minsan sa katabi natin habang nasa bus tayo, or sa restaurant, or sa waiting area, or sa workmate natin, sa kaibigan natin, sa mga mahal sa buhay, relatives, friends, cousins. Sometimes may pangungusap yung Diyos sa atin, pero there are many times nahihiya tayo. Ayaw nating mapahiya, ayaw nating i-reject, ayaw nating magsalita kasi baka mamaya iba yung reaction nila. Pero pagmasdan niyo po, anong sabi ni Apostol Pablo rito? "I'm not ashamed of the gospel." Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ito yung kaparaanan para maligtas sila. Huwag mo na ipagkait, kapatid. Now, meron po tayong 3 punto. Sasagutin po natin yung tanong, why should we not be ashamed of the gospel? Bakit hindi po natin dapat ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Una, Jesus was not ashamed of us when He was shamed on the cross. Naalala niyo ba ang ating Panginoong Jesucristo dinuroan, pinagsusuntok, pinagpupukpok ng tungkod ng paulit-ulit sa harapan ng mga tao? At alam niyo po ba nung pinako ang Panginoong Jesucristo doon sa krus, wala po siyang suot at all. Kasi po ang purpose ng crucifixion, ng pagpapako ng tao sa krus, upang ipahiya siya publicly. Public po yun dapat mas brutal as much as possible, mas matagal yung paghihirap as much as possible, mas nakakahiya as much as possible. Alam niyo po sa kultura ng mga Hudyo, talagang pag nakahubad ka sa harapan naalala niyo nga si David lang, no? Nagsasayaw lang siya, may suot pa siya, no? Parang nakakahiya na yun para dun sa kanyang asawa. Si Jesus walang suot at all. Hindi niya tayo ikinahiya nung siya'y nakapako doon sa krus. He did it for us. Tayo naman, hindi naman tayo huhubaran, hindi naman tayo huhubuan ng salawal pag nag-share tayo ng ebanghelyo Pero madalas kinakahiya natin. Or nahihiya tayo. For whatever reasons. Mga kapatid, hindi po natin dapat ikahiya ang Panginoon. Because He was not ashamed of us when He was shamed on the cross. Tandaan po natin, sasabihin mo na lang yung ebanghelyo. Hindi po mahirap yon. I-share mo na lang yung gospel sa mga tao sa paligid natin. Hindi po mahirap yon. Ang mahirap yung mapako sa krus. Tayo, ipapangaral na lang natin, i-share na lang natin kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus. Madalas po, hindi pa natin nagagawa. Marahil nahiya tayo, or marahil hindi natin priority. Tandaan natin, why should we not be ashamed of the gospel? Because Jesus was not ashamed of us when He was shamed on the cross. Tanong, ilan na ba yung mga taong na-sharean mo ng ebanghelyo? Ilan na ba yung mga taong nakakilala sa Panginoon just because you share the gospel to them? Maganda po, evaluate natin yung ating mga sarili. Baka ang focus natin puro sariling paglago lang, wala naman tayong paglago sa pagsunod sa Kanya, pagsunod sa Diyos. Pangalawa po, why should we not be ashamed of the gospel?
Number 2, it is insulting to Jesus if we succumb to the fear of insult. Ibig sabihin po, nakaka-insulto sa Panginoong Hesukristo pag tayo natalo tayo ng pagkatakot sa pagka-insulto. Yung parang natatakot ka na ma-insulto ka ng iba. Natatakot ka na baka i-reject ka ng iba. Natatakot ka na baka, di ba, insulto yun sa Panginoong Hesukristo? Siya nga namatay doon sa krus. Binitbit niya yung krus na sugatan siya. Dinala niya doon sa krus ng Kalbaryo kung saan siya ipinako. Siya yung ininsulto. Tapos may insulto pa siya sa atin. Teka, ako yung naghirap para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ikaw isi-share mo na lang. Tapos natatakot ka pang ma-insulto ka. Tayo mga kapatid, mga Kristiyano, dapat masanay na tayo na iniinsulto. Masanay na tayo na kinukutya. Masanay na tayo na, kung may persecution man, masanay na yung katawan natin sa persecution. Pasalamat pa nga tayo, yung persecution natin, walang-wala. Siguro, hindi mo maikukumpara. Hindi mo nga matatawag na persecution eh. Yung sa panahon ng mga apostol, yun talaga yung totoong persecution. Yung early church, yung ilalagay ka dun sa Coliseum, papakain ka sa leon, paglalaroan ka ng mga tao, sisibating ka, espadahan ka, putulan ka ng ulo, sindihan ka ng buhay, humihiyaw ka dun para kang inihaw. Tayo, siguro pinakamasakit na lang, insultuhin ka eh. Pero minsan natatakot pa tayo sa insult. Kapag natakot tayo sa insulto ng kapwa natin, mas nakaka-insulto yun sa Panginoon kasi ang tindi ng pinaghirapan niya eh. Para lang magkaroon tayo ng kaligtasan. And number 3, the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. Ang ebanghelyo po, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Kaya po, kung katabi mo yan ngayon, kasama mo sa kwarto, asawa mo, anak mo, tito, tita, kapatid, pamangkin, sino man mga taong nasa paligid mo, office mates, workmates, students, kapwa mo estudyante, mga kapatid, ang kaparaanan para sila maligtas ay maipangaral ang ebanghelyo sa kanila. Kaya nga sabi dun sa Romans chapter 10, no? Paano sila maliligtas kung hindi naman sila nakakarinig? Wala naman nangangaral sa kanila? Paano sila later on magiging missionary? In the first place, wala nga silang alam tungkol kay Kristo. So mga kapatid, the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. Yung mensahe na dala-dala natin, kapangyarihan niya ng Diyos para maligtas yung mga tao sa paligid natin. Isipin niyo po mabuti yon. Yung mensahe na dala-dala natin, nasasabihin natin sa kapwa natin, ito yung kaparaanan ng Diyos para iligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Ipagkakait pa natin. Why should we not be ashamed of the gospel? Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Bitawan natin. Alam na natin yun. Bitawan natin. Hayaan nating makakilala sila sa ating Panginoon. Huwag nating hayaang maging hadlang yung ating pagkahiya, pagkatakot, o minsan katamaran, or minsan kawalan ng pakialam para hindi sila makakilala sa Panginoon. Bitawan natin. Share natin yung ebanghelyo sa ating kapwa. So bilang application po, how can we be courageous to proclaim the gospel? Paano nga ba tayo magiging matapang sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Ito po yung pinakauna. Know what to say. Know what to say. Alam niyo po, yung iba, gusto naman talaga mag-share ng ebanghelyo. Ang problema, hindi nila alam paano, hindi nila alam kung ano sasabihin. Kaya ito yung pinakauna. Know what to say. Alam mo dapat kung ano sasabihin mo. So, have a solid grasp of the gospel message. Magkaroon ka ng solid grasp, solid understanding of the gospel. Kailangan mo unawaan mo talaga ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na siya yung namatay doon sa krus on our behalf. At yung kasalanan natin, lahat ng kasalanan natin ay pinarusahan, hindi sa ating katawan, kundi sa katawan ng Panginoong Jesucristo upang tayo ay hindi na maparusahan. Yan po ang kaligtasan. Kaya tayo naligtas. Kasi pinarusahan pa rin yung kasalanan natin, pero hindi na sa ating katawan, kundi sa katawan ng Panginoong Jesucristo. At yung kanyang kabanalan na inilipat sa atin at sa harapan ng Diyos, wala tayong bahid ng karumihan, wala tayong bahid ng kasalanan.
Kaya ang proclamation, ang sentensya sa atin, not guilty, walang kasalanan, banal sa harapan ng Diyos. All because of what Jesus did on the cross. That's the gospel. Kailangan alam mo yun eh. You have a solid grasp of the gospel message. Know what to say. Pangalawa po, say what you know. Una po, know what to say. Alam mo kung ano yung sasabihin mo. Pangalawa, say what you know. Sabihin mo kung anong alam mo. Ganun lang kasimple. Alam mo na eh. Sabihin mo. It is our responsibility to say what we know. Responsibilidad po nating mga Kristiyano na tumanggap ng Ebanghelyo na yung tinanggap natin na yon ay i-share din natin sa kapwa natin. Tandaan niyo po, it's our responsibility. Responsibilidad. Ibig sabihin, dapat gawin. Actually, inutos ni Jesus Christ yun sa bawat isa sa atin. I-share niyo yung Ebanghelyo. Go disciple the nations. Yung ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus na tinanggap natin, na nasa sa atin ngayon, responsibilidad natin na kumalat yan sa mga tao. Kaya po napakaganda ng tanong eh. Ilan na mga tao nakakilala dahil nabahagian mo sila ng salita ng Diyos? Ilang tao na yung nailapit mo sa Panginoon? Kahit man lang yung asawa mo, anak mo, o yung mga kaibigan mo malalapit sa'yo, nailapit mo sa Panginoon. Tandaan mo kung meron kang kaibigan na walang pagkakilala sa Panginoon, responsibilidad mo na mailapit sila sa Panginoon. Kung meron kang malalapit na tao sa paligid mo, wala silang pagkakilala sa Panginoon, it's your responsibility to lead them to Christ. So say what you know. Sabihin mo kung ano yung alam mo patungkol kay Kristo. Huwag mong hayaan dumating ang pagkakataon na ikaw pa yung masisi. No? Alam mo pala to eh. Ba't di mo sa akin sinabi? No? Say what you know. And number 3 po, very important. Trust the Spirit. It is the responsibility of the Spirit to convert the hearts of the people. Ang responsibilidad po natin i-share ang gospel. Pero hindi po natin responsibilidad na i-convert yung tao na yun para maging Kristiyano at mananampalataya at maging taga-sunod ng Panginoon. Hindi po natin responsibilidad na i-convert ang puso, baguhin ang puso. Kasi tayo nga sarili natin, hindi natin mabago, babaguhin pa natin yung iba. No? Wag nating tangkain na baguhin yung puso ng iba. Hindi natin magagawa yun. Ang bumabago ng puso, yung Diyos. Ang responsibilidad natin, ibahagi ang salita ng Diyos. Ang responsibilidad ng banal na Espiritu, baguhin yung puso ng tao. Palambutin yung puso ng tao. Habang sinisharean mo ng gospel, yung banal na Espiritu ang kumikilos dun sa mensahe para palambutin ang puso ng tao na yun na tumanggap siya sa Panginoong Jesucristo. Kilalanin niya si Jesus bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, at isuko niya yung kanyang buhay sa Panginoong Jesucristo. That is the Spirit's responsibility. So as we share the gospel, we need to trust the Spirit. Responsibilidad nating ibahagi ang Ebanghelyo, responsibilidad ng banal na Espiritong hipuin yung puso ng tao para makakilala sa Panginoon. Kaya ang dapat natin gawin, lagi tayong magpagamit sa Diyos. Hayaan nating gamitin ng Diyos yung mensaheng sinasabi natin upang yung banal na Espiritu ang humipo sa puso ng tao upang magsisi at magkaroon ng conversion. Ibig sabihin, from being an enemy of God, that person will become a child of God. So, 3 applications po, no? How can we be courageous to proclaim the gospel? Know what to say what you know, and trust the Spirit. Para po sa ating discussion, why should we focus on sharing the gospel and leave the result to the Spirit? Bakit ang focus natin, hindi para maging Kristiyano yung tao na sinishare natin ng gospel, hindi para makonvert yung isang tao. Ang focus natin, mag-share ng gospel. Yun lang. Pero yung pagbabago sa Espiritu. Tanong, in your own words, bakit? Bakit ang focus natin sa pagbabahagi lang ng Ebanghelyo? Anong kahalagahan nun? At bakit natin iwan ang resulta sa banal na Espiritu? Para po sa ating panalangin, Lord, sometimes I'm terrified by just the thought of spreading your gospel. I'm sorry, Lord. I don't want to be ashamed of you or your gospel message. Please change my heart. Let me be courageous. Deepen my knowledge of the gospel. Teach me what to say whenever I proclaim the gospel.
I trust the Spirit to work in the hearts of the people I want to win for Jesus. Lord, let me be like the Apostle Paul, who was not ashamed of the gospel. Let me stand for Jesus, just as Jesus stood for me. Let me bear my cross, just as Jesus bore the cross for me. I pray that many people will come to know you through my life, through my ministry. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. So kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And reminder po, meron tayong devotion sa Spotify, Podbean, Apple Podcast, and Google Podcast. Huwag po natin kalimutan i-share ang devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Makita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.